Kamusta bro? Sis, utol, kuya Brad, ateng at kuyang. Sounds familiar, di ba? Yan ang madalas na tawagan ng kapatiran. Fraternities at sororities. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. At yan na rin papasok ang anti-hazing na segment ni Feeling Vlogger. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para magmukhang feeling gwapong pro. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel namin ni Feeling Vlogger. Ako po si Brother Wally. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang fraternities at para may pasok ni Feeling Vlogger ang kanyang topic na anti-hazing law. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kapatiran? Ito ay isang pangkat na nagbibigay inspirasyon at pagkakaisa. Ang fraternity ay naglalaman ng mga individual upang mapalalim ang kanilang pag-unlad at magtagumpay. Ngunit sa kabila ng mga layunin nila, pagtanto ng mga ilan, pamamaraang mas mapanakit na mas kilala sa tawag na hazing ay hindi naayon sa tunay na diwa na pagkakapatiran. Sa pagtutok sa mga halaga na paggalang, pagunlad, pagmamahalan, ating alamin kung paano natin may pagpapatuloy ang kahulugan ng fraternity. Walang kinasangkapang kapamakan. Ang fraternity ay isang uri na samahang kapatiran na kadalasan binubuo ng mga kalalakihan sa colleges o universities. Narito ang mga ilang pangunahing aspeto at detalye tungkol sa fraternity. Definition. Ang fraternity ay isang organization na pang-estudyante na naglalayong bumuo ng solidong ugnayan sa pagitan ng mga kasapi nito. Ito ay karaniwan naglalaman ng ritual, tradisyon at mga patakaran na nagtataguyod ng pagkakaisa at kapatiran. Pagsapi. Ang mga estudyante na nagnanais sumali sa isang fraternity ay sumunod sa proseso ng pledging at rushing saan sila'y dadaan sa mga pagsusuri at gawain upang maging opisyal na kasapi. Mga seremonya at ritual. Madalas, may mga seremonya at ritual ng mga fraternities na naglalaman ng special na mga pagtitipon, mga tradisyon at simbolo upang palakasin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga kasapi. Activities. Ang mga fraternity ay maaaring magkaroon ng iba't ibang activity tulad ng outreach program, sports tournament, cultural events na naglalayong magtaguyod ng kanilang layunin at makipag-ugnayan sa komunidad, leadership at networking. Ang mga fraternity ay nagbibigay ng opportunity para sa leadership development at networking kung saan ang mga kasapi ay maaaring magtagumpay hindi lamang sa academics kundi pati na rin sa kanilang mga inaharap na karir, social connection. Ito ay nagbibigay daan para sa mga kasapi na makakilala ng iba't ibang tao, magkaroon ng mga kaibigan at magbuo ng malalim na koneksyon sa loob at labas ng universities o ng paaralan. Code of conduct. Karaniwan, mayroon code of conduct, moralidad ang mga fraternity na dapat na sundin ng mga kasapi nito. Ito ay naglalaman ng patakaran by law, naglalayong mapanatili ang dignidad, integridad ng samahan. Kontrobersya sa ilalim ng mga ilang mga aspeto sa mga fraternity, nagiging bahagi ng kontrobersya dahil sa mga ilang negative karanasan tulad ng hazing incidents at iba pang mga issue. At yan ang ipapaliwanag ng Feeling Vlogger na pulis mamaya. Pagsanib pwersa ng alumni. Maraming mga fraternities ang nagbibigay halaga pagsanib pwersa ng mga alumni nito na maaaring magbigay ng mga suporta, mga kasapi sa kanilang mga karera at buhay matapos ang kolehiyo. Importante ang maingat na pagsusuri at pag-unawa sa mga potensyal na epekto ng fraternity life sa bawat estudyante. Ang partisipasyon ay dapat na maghambag sa positive na pag-unlad at hindi maging sanhi ng mga anumang uri ng panganib o pang-aabuso. At ngayon ay ipapaliwanag at ipapasa ko na ang mikropono at upuan kay Feeling Vlogger. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At welcome po sa ating segment, ang Police de Academia. At ako po, si Feeling Vlogger. Bago tayo dumapo sa ating pag-uusapan, dyan ang anti-hazing law, ay magbibigay lang po ako ng simpleng mensahe. Kung ikaw ay nagbabalak sumali sa isang fraternity, kung ikaw ay isang estudyante na palabas pa lang sa gate ng university at meron ng grupo na kalalakihan at tinakbayan ka at pinersa ka pumasok sa kapatiran nila, ako na po nagsasabi sa inyo na huwag na po kayong magdalawang isip na pumasok sa fraternity na yan. Pero kung matigas pa rin ang ulo mo sumali sa mga fraternities, narito ang mga ilang payo ko na maaaring makatulong sa iyong desisyon at karanasan. Una, mag-research. Alamin ang mga fraternities sa inyong paaralan. Kilalanin ang kanilang mga kasaysayan, adhikain at patakaran. Siguraduhin sa inyong mga sariling pananaw at pangangailangan.
Pangalawa, umattend ng mga orientation events. Sumali sa mga orientation events or informational session upang mas maunawaan mo ang mga kultura at proseso ng recruitment ng bawat fraternities. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makipag-usap sa kasalukuyang kasapi at malaman ang kanilang mga pananaw. Pangatlo, mag-set ng clear expectation bago ka sumali. Tiyakin na alam mo ang iyong mga inaasahan at layunin sa pagiging kasapi ng fraternities. Ano ang nais mong makuha mula rito? Siguraduhin mo na ang fraternity ng iyong piliin ay may karampatang kakayahan na matugunan ang iyong mga layunin. Pang-apat, ask question. Huwag matakot itanong ang mga katanungan tungkol sa mga gawain, responsibilidad, regulasyon sa loob ng mga fraternity. Ito ay makakatulong sa iyo na masusing maunawaan paano ka maging bahagi ng samahan. Panlima, observe the brotherhood. Alamin ang tunay na fraternity. Masusing i-observe ang pakikisama ng mga kasapi, ang kanilang mga ugnayan, paano nila tinutupad ang kanilang mga adhikain. Consider your values. Tiyakin na ang mga prinsipyo ng fraternities ay tugma sa inyong mga sariling mga halaga at pananaw. Huwag ka mag-compromise ng iyong mga prinsipyo para lamang maging bahagi ng isang samahan. Kung napagpasyahan mo nang sumali, maging aktibo, ngunit panatiliin ang responsableng partisipasyon. Sundin ang mga patakaran ng mga fraternities at magtaglay ng mga integridad sa lahat ng oras. Prioritize your academics. Siguraduhin ang iyong pagiging kasapi sa fraternity ay hindi nakakaapekto sa iyong academics. Ang pag-aaral ay dapat yan ang inuuna priority. Stay true to yourself. Sa huli, huwag kalimutan maging tapat sa iyong sarili. Kung hindi mo nararamdaman na isang fraternity ay ang tamang lugar para sa iyo, huwag mo nang ipilit ang inyong sarili. Pumili na samahan na magbibigay inspirasyon at suporta sa iyong personal na pagunlad. Pagiging bahagi ng fraternity ay maaaring magdala ng maraming positive na karanasan at opportunity. Ngunit mahalaga na magkaroon ka ng maingat na pagsusuri bago magdesisyon. Be aware of hazing. Alamin at igalang ang mga patakaran ng paaralan laban sa hazing. Huwag magtangkang lumabag dito at ipagpatuloy ang anumang mga activity na maaaring makasama o labag sa batas. Ay isang practice kung saan ang mga member ng isang organization tulad ng isang fraternity o sorority ay naglalagay ng mga ritual, pagsusuri o mga activity na maaaring magdulot ng physical, emosyonal o mental na paghihirap sa mga bagong kasapi. Ito ay isang gawain at may mga ilang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hazing. Una, tradisyon o ritual. Minsan ang mga hazing ay tinuturing mga bahagi ng tradisyon o ritual ng isang organization. Ang mga membro na dumadaan sa hazing ay maaaring isipin na ito ay isang paraan ng pagpapatibay ng mga samahan o pagpapakita ng mga sasailalim sa kanilang mga kultura. Pangalawa, pagsubok sa katatagan. Ang ilang mga organization ay naniniwala na ang hazing ay nagbibigay ng opportunity para sa mga bagong miyembro patunay ang kanilang katatagan at kahandaan na maging bahagi ng kanilang grupo. Maaari ito ay magdulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga sangkot. Pag-iinsulto at pagkakaiba. Sa ilalim ng maling pangunawa ng liderato, maaaring ituring ang hazing bilang paraan ng pagtatatag ng kapangyarihan, pagpapakita ng pagiging mas mataas kaysa sa iba. Ito ay isang maaaring magsanhi ng pang-iinsulto at pagkakaiba sa pagitan ng mga members. Pagkikipit sa samahan. Sa ilang kaso ng hazing, ang hazing ay nangyayari dahil sa peer pressure at pagnanais ng mga member na ipagpatuloy ang tradisyon sa kanilang naranasan ng kanilang pagiging neophyte. Ngunit mahalaga rin na bigyan diin. Maraming institusyon, organisation at mga komunidad ay tinuturing ang hazing bilang hindi ligtas at hindi ethical. Maraming mga lugar ito ay pinagbabawal at may mga batas na layong protektahan ang mga tao mula sa anumang uri ng pang-aabuso o panunupil ng mga gawain. Ang hazing ay hindi magdudulot ng seryosong pinsala, hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto ng isang tao. Ang Anti-Hazing Law o Republic Act No. 8049 ay isang batas sa Pilipinas na pinatupad noong 1995 upang pigilin ang mga oppressive na gawain o ritual sa mga organisasyon, lalo na sa mga fraternities at sororities. Ito ay naglalaman ng mga provision na naglalayong protektahan ang mga individual laban sa mga mapanakit at delikadong gawain na madalas nakaugnay sa hazing. Narito ang mga pangunahing aspeto ng Anti-Hazing Law.
pagsasaad ng hazing. Inalis ng batas ang anumang mga pagsasalaysay ng hazing bilang isang paraan ng pagpapatibay ng kasapi o neophyte sa isang organization. Pinagbabawal nito ang anumang uri ng gawain na maaaring magdulot ng physical o mental na pinsala sa mga individual. Pagtakda ng mga lituntunin. Nililinaw ng batas ang mga lituntunin na dapat sundin ng mga organization upang maiwasan ang anumang uri ng hazing na kailangan ang pagsunod tinakdang pamamaraan para sa pagpapatupad ng initiation sa pagtanggap sa mga bagong membro. Pagsusuri sa mga activities. Ang mga organization na may activity na maaaring maging sanhi ng pinsala ay dapat magsumite ng mga detalyadong plano activity sa lokal na pulisya isang linggo bago ang tinakdang petsa ng gawain. Mga parusa. Kung sino mang mapatunayan lumabag sa anti-hazing law ay maaaring maparusahan ng pagkakulong o pagmumulta. Kung may anumang pagkamatay, pinsala na dulot ng hazing, ang mga responsable ay maaaring managot mas mabigat parusa kabilang ang habang buhay na pagkakakulong. Responsibilidad ng mga opisyal. Hindi lamang ang mga direktang sangkot sa hazing ang maaaring managot, kundi pati na rin ang mga officers nila ng organization na nag-approve o nag-encourage sa naturang gawain. Mahalaga ang anti-hazing law sa pagtutok sa kaligtasan ng mga individual sa ilalim ng mga organization sa colleges at iba pang mga komunidad. Ito ay naglalayong itaguyod ang mga positive na pagsasanay at pag-unlad ng mga member ng isang organization na walang panganib sa kanilang kalusugan at buhay. Sa mga lumabag sa anti-hazing law, kung totoo kang kapatid, kung totoo kang lalaki, aminin ang pagkakamali. Mahalaga ang pag-amin sa sariling pagkakamali. Hindi lamang ito nagpapakita ng katapatan, kundi nagbubukas din ng pintuan sa pagbabago. Gagawa ka ng mga kalokohan mo at magtatago ka. Idadamay mo pa ang school mo at iba pang mga fraternities. No, kagago? Humingi ng patawad, humingi ng time team na pumanhin sa mga apektadong tao. Ito ay isang hakbang patungo sa pagbabayad, utang at pagpapakita ng respeto. Sundan ang patakaran. Sumunod sa mga lituntunin at patakaran ng paaralan o organization ukol sa pagtrato sa mga lumabag sa anti-hazing. Ito ay nagtataguyod, katarungan at disiplina. Maging bahagi ng solusyon. Tumulong sa pagpapahusay ng sistema at kultura ng iyong grupo. Makipagtulungan upang mapanatili ang kahulugan ng kapatiran ngunit sa isang ligtas at respetadong paraan. Magbago sa kabutihan. Gamitin ang pagkakamali bilang inspirasyon para sa positibong pagbabago. Maging bahagi ng solusyon sa halip na maging bahagi ng problema sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakamali, pagsasagawa ng nararapat na aksyon, pagtutok sa pagunlad. Maaari nating mabigyan pagkakataon ng mga nagkasala na muling makabangon at maging responsable makasapi ng lipunan. Hanggang dito na lang po. At kung meron pa kayong mga additional na impormasyon, ay pwede nyo pong i-comment sa comment section sa ibaba. Ganun na rin po ang ating mga katanungan at may parating at may bahagi na rin natin ang mga dapat gawin. Comment nyo na rin po ang mga saloobin o maganda o kakapulot na analysis at pag-uusap na bawal ang bangayan ng mga fraternities at maging responsableng kapatid. At bawal dito ang makikitid ng utak sa comment section. Okay? And once again, this is your brother Lord Wally and yours truly, ang Feeling Vlogger. See you in my next video. God bless. Peace out. Huwag kang bida-bida. Think before you click.